Sadali. Sino nagsabing walang nakuha ng Lot 6? 2 bilyon. Hindi sobra, hindi kulang. Saktong-sakto. Yung Lot 6? Yun yung inurong kahapon sa Mystery and Auction, biglang dinilit sa Silent Auction. Sino nagbigay sa'yo nito? Ikaw, Kuyo. Masayang lahat, diba? Tama ba? 2 bilyon ng presyo para sa lot number 6. Kumita ang Lin Group. Oo nga. Pero dahil pumayag na rin si Minister Lin sa kondisyon ni Chairman Lee, mas mabuti sigurong i-turn over kagad ang proyekto. Hoy, Loudon. Huwag mong sabihin babawiin mo pa yan. Siyempre hindi. Hindi na. Kung ganoon, ang West Hill Resorts Project ay lilipat na sa project team ni Lin Shi. So final na yun. Lindsay, hindi pa tayo tapos. Sige, sa'yo na ang project. Pero wag mo na masyadong seryosohin. Sa totoo lang kahit kumita yan. Wala akong pakalam sa project ng Lin Group. Minister Lin, di ka pa uwi? Katatanggap lang ng project, mag-overtime muna ako para ayusin yung files. Ang sipag mo naman, mauna na kami ha. Sishi, kailangan mo hanapin ng employee changes. From 7 years ago sa Lin Group, kasama ang mga resignation letters. Kung wala niyan, wala akong ebidensya at hindi natin mapatunayan. Pinatay si tita. Sino yan? Ay nako, grabe naman. Wala na siya. Dito ba kita kay Suming Faye? Hindi mo man lang ako tinanong kung bakit pumunta ako ng ganitong oras sa records rooms. Kahit nasaan ka, pupuntahan kita. Ha? Pahingi rin ako ng copy ng files. Pasamahan ko para mabilis maganap. Mas mabilisan kesa kung ibibigay mo kay Suming Faye. Pero sa kasunduan natin hindi patas, hindi naman kasama to, di ba? Dito na mamaya. Hindi naman ako manlalamang. Pero kung mapapatunayan mo sa paghahanap mo na sinadya talaga ang pagkapatid ng nanay mo ng balak mong gawin, gaganti ka?
gaganti ako kung may atraso. At hahanap ng hustisya. Pero salamat kung tutuusin. Kung nahuli ako kanina, patay ako. Desidido na ako. Next month, dadagdagan ko ng allowance mo. Pwede bang ibang reward na lang? Gusto ng parents ko na makilala ka. Linshi, kakinakabahan. Ikaw ang financer ni Guyo, di ba? Dapat silang kabahan sa'yo. Aba, yan siguro yung mortal na kaawin ni Ayo. Magaling pumili ng babaeng anak natin Parang ako. Anong magaling? Magaling kanino? Kung ako tatanungin. Mas bagay si Junior sa kanya. Mas mabait. Talino, mas pag-aalang. Ito. Walang galang sa matatanda. Walang malasakit sa kapatid. At yung pinagalingan niya pang kaya hiya, hindi siya bagay sa anak natin. Ay nako, pero gusto niya Ayo Hindi ko rin alam kung anong nakita niya sa babaeng yan Kakainis. Magandang araw po, Uncle, Auntie. Ano pong kailangan niyo sa akin? Ay, Sisi, huwag kang kabahan. Halika, maupo ka muna. Ganito kasi, alam naming nakipag-date ka kay Ayo. Kami ng mami niya, nakauwi din galing China. Dumaan kami para makilala ka. Ikaw si Linshi, di ba? Parang minaalala ko. Noong high school si Ayo, isang beses may babaeng tumama ng bato sa ulo niya. Ikaw pala yun, di ba? Tama? Ikaw yon? Kasi po, siya po yung unang nagbato ng bote ng tubig sa ulo ko. Pero kahit na, babae ka pa rin. Ang isang talagang tulad mo. Dapat, mahinahon at disente sa kilos. Tandaan mo yan. Ang pamilya namin, hindi naman simpleng pamilya lang. Alam mo ba, ang gusto ko talaga para kay Ayo ay si Xingyue. Auntie, ano po ba talagang gusto niyong sabihin? Sa totoo lang, hindi ko talaga inasahan na makikipagrelasyon si Ayo sa'yo. Kala ko talaga, si Xingyue ang gusto niya. Kaming dalawa ng mama ni Xingyue. Masaya sala ko silang nagkatuluyan. Naalala ko pa nga noong high school si Ayo. May dinala siyang drawing, gawa raw yun ni Xingyue. Iniingatan niya talaga yun lagi sa kwarto niya. Nag-drawing pala na yun kay Lin Xingyue. Ramdaman mo? Subukan mo lang. Subukan mo. Kita mo? Si Xiaoyi nga, mas kalmado pa Di siya nag-iskandalo. Hay nako, hindi ko naman sinabing dapat sila maghiwalay agad-agad. Aminin ko mas pabor talaga ako kay Xingyue. Pero, alam ko rin naman na may sinabi ang anak natin na gusto niya si Xiaoxi. Ibig sabihin, totoo talaga yung nararamdaman niya. Ay, ano ba to? Sobrang sablay talaga. Tama na nga yan. Umalis na si Xiaoxi. Anong silbi ng paninisi mo ngayon? Mag-isip ka na nga lang. Totoo pala lahat sinabi ni tita. Simulat sa Paul si Guyo. Ang gusto niya lang talaga si Lin Xingyue. Oo nga naman. Kasi siya, nakontrata ko lang. Pinilit ko lang siya sa isang kasunduan. Tinaramdaman niya, hindi niya talaga ginusto. Pagmamahal na yun. Pa, ma, nakita niyo siya kanina? Kamusta naman po? Kasi... Nasaan kayo? Pama, kailangan ko lumabas. Sandali lang muna. Pabalik ako. Ay, ano naman bang nangyari? Ay naku, pabayaan mo na. May sariling swerte ang anak mo. Nakain na lahat, kain muna tayo. Sayang kung hindi natin kakainin Sisi! Ay, Sisi. Ewan ko ba kung anong meron sa kanya. Paglabas namin, inom na ng inom. Kahit pigilan ko, ayaw tumigil. Sige na. Tama na yan. Umuwi na tayo, okay? Uwi? Tagal na akong walang uuwian. Kayo lahat, wala kayong kwenta. Sabi ni Mama, hindi raw ako iiwan. Pero hindi na siya kailanman babalik. Pati si Goyo. Mandararin niyo, lahat sila sinungaling.
Oo na. Sinungaling lahat sila. Pero umuwi muna tayo. Pag-uwi natin, saka natin sila harapin. Okay ba yun? Harapin sila isa-isa. Tama. Kuya, inubos niya lahat ng sahod tapos sa iba pala siya. May mahal ko siyang iba sa puso niya. Hindi ako papayag. Nakainom na si Shishi. Mauna ka nang umuwi, ihatid na siya. Tara na. Aray, ang sakit. Ang sakit. Bakit? Saan masakit? Matagal na talaga. May problema dyan si Sisi. Ngayon lang siya uminom ng ganyan karami. Sige, dalhin natin sa ospital. Pepe. Gising ka na. Si Fifi umuwi na kagabi para magpahinga. Kumusta ka na? Okay na ba? Sabi ng doktor, nasobrahan ka daw sa pag-inom kagabi. Karoon ka ng butas sa tiyan. Next time, dahan-dahan lang. Huwag kang magpakalasing. Wala akong pakialam. Anong problema? Hindi ba naging maayos ang usapan ninyo ng mami at daddy ko? Anong sabi nila? Ay. Puntahan ko na si Xiong Mingfei. Pahinga ka muna na maayos. Babalik ako mamaya. Sakto ba itong pwesto? Kaliwa pa. Mas kaliwa pa. Tapos konti kanan. Ayan, taas ng konti. Ayan. Diyan mismo, ayan na. Ayos na yan, ayos na. Ayo, nandito ka na pala. Narinig ko sa kabilang pamilya. Binenta na raw pala lahat saka umuwi ng probinsya. Kaya pinaayos ko na agad. Pinabili ko tong lumang bahay. O, kumusta? Pinarenovate ko na rin. Okay naman ba? Ma'am, Dad, ano bang pinag-usapan ninyo? Ha? Nagpakalasing daw siya kagabi. Napunta sa ospital. Ano? Grabe naman. Wala naman ako sinabi masama. Ang sabi ko lang, malaga siya sa'yo. Yung painting ni Xingye. Kala naming lahat, ang gusto mo. Sino nagsabing gawain ni Xingye? Ayaw mismo. May pinama raw sa drawing eh. Nakalagay Miss Lin. Hindi ba ibig sabihin nun? Si Lin Xi yun. Ay naku, tong batang to. Tingnan mo tong anak mo. Ba't ngayon mo lang sinabi lang taon na tayo nagkamali? Pinagtutula ka ng anak. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Ang mga anak may sariling tadhana. Sa ganyang bagay, wag na tayong nakikialam. O ngayon, ayan na nga. Lilipas na ang manugang natin. Wala namang magtatanong sa'yo. Hindi pwede to. Kailangan ko pag-isipan to na maayos. Kung matagal na palang may gusto tong batang to sa kanya, ilang taon din yun. At ngayon lang nakuha. Hindi pwedeng dahil lang sa akin masira pa to lahat. Excuse me, nasaan ang pasyente? Hinahanap niyo ba si Miss Lin? Nakauwi na po. Pinilit namin kumbisin pero ayaw makinig. Gusto talaga niyang lumabas. Wala na kami nagawa. Sige, salamat ha. Grabe ka, nagpakatatag ka pa. May butas na ngayon tiyan mo. Ayaw mo pa manatili sa ospital. Bakit pinilit mong umuwi? Kayamanan ba sa bahay niyo? Kayamanan? Wala. Pero stress, inis, sobra-sobra. Kung makita kung anong klaseng painting yon, na halos kamatay mo. Para kang Sleeping Beauty. Hoy, ikaw! Hindi ko ba natatandaan? Parang pamilya tong painting na to. Oo nga, parang nakita ko na dati. Pero karamihan na part na to natatakpan eh. Halos hindi ko na makita yung loob. Hindi ko na maalala yan. Naalala mo ba? Humiram ng tinta sa teacher si Lin Xingwei. Tapos aksidente niya natapon sa painting mo. Sobrang tagal na nun ah. Hindi ko na masyadong maalala. Parang malabo na sa memorya ko. Sandali lang. Ang ibig mo sabihin, tama ka. Tanga mo minsan. Sa'yo galing yung painting na yan. Noong araw itinapon mo sa basurahan tapos sinugod mo si Lin Xingwei. Sino mag-aakala na pinulit pala yun ni Guyo? Ibig sabihin, tagal na pala siya may gusto sa'yo. Pero bakit parang wala akong matandaan? Kasi hindi nagtagal yon, nagka-problema si mama mo. Wala ka ng paki sa paligid mo. Pero sa totoo lang, mukhang mali ang tingin mo kay Guyo. Ko rin inakala, ang simple pala ng puso niya. Ganyang klaseng painting itinago niya pa rin. Sisi, yung painting na yan, sa'yo yan, nagkamali si mama. At hindi ko nagustuhan si Lin Xingye. Bakit? Huwag mo akong tanungin, wala akong alam. May mga bibig naman kayo, kayo na mismo mag-usap. Alis na ako.
Ay, sandali lang. Mahina pang katawan ni Shishi ngayon. Kayong dalawa, bawas-bawasan niyang init ng katawan ha? Alis na ako. Hindi ka nagalit? Magpay ka muna dito sa bahay. Yung almusal nasa lamesa na. Kainin mo yun ha. Yung mga bagay sa kumpanya, huwag mo nang alalahanin. Kung may update, ako na mismo magsasari sa'yo. Nandiyan na. Oh, bakit? Hindi mo ba ako papapasokin? Ha? Pasok po kayo. Una sa lahat, dahil kay Guyo, hindi mo na kita palalayasan. Pero kung pipilitin mo akong layuan siya, talagang hindi kita pipilitin. Tinabi na sa akin ni Ayo ang lahat. Ako ang may pagkukulang. Kala ko kasi noon, ang gusto ni Ayo ay si Chingy. Kung alam ko lang, ikaw pala ang mahal niya. Hindi na sana ako nagsalita. Hindi ba mas gusto niyo si Lenshi noon? Mas gusto ko talaga noon ang pagiging mabait at maunawain ni Chingy. Pero siguro, ganun ka rin. Hindi naman po masyado. Kung ganun, iimbitahan sana kita. Magpapaparty kasi kami sa bahay next week. Sana makapunta kayo ni Ayo. Pumulik na tayo, pwede ba? Papayag ka. Pahahanda ko ang engagement ninyo. Anong say mo? Ayos lang po ba kahit hindi ako kabantay ni Goyo? Ay, nako, ano ka ba? Ayos lang yun. Basta gusto ka ni Goyo. Deal na tayo dyan, ha? Gising na, love brain. May lead na tayo. Kinumpara ko lahat ng empleyadong naalis na nailipat noon. Dalawa lang ang tumugma. Isang si Zhu Jiewi at isang Liu. Itong si Zhu Jiewi, connection sa driver. Nasangkot sa aksidente noong panahong iyon. May malaking halagang pinadala sa pagitan nila. Kaya malaki ang posibilidad na planado ang drunk driving. Tukol naman kay Liu Wenxiang. Siya ang boss ni Zhu Jiewi noon. Pagkatapos mamatay ng nanay mo, na-promote siya. Lumipat pa siya sa ibang lugar. Ibig sabihin dumaan sila sa bangkay ng nanay ko para umasenso. Tagal na rin kasing nangyari. Based sa dokumentong nakuha ko, bukod sa connection ni Zhu Jiewi sa driver, wala na iba pa. Ibig mong sabihin, kahit nakuha na natin ang ebidensya, wala pa rin akong laban kay Leng Jingwu. Di tuloy lang yung investigasyon. Tungtaon na lang lumipas. Hindi ako naniniwala na kaya nilang burahin ang lahat ng bakas na krimen. Walang takas sa batas. Kahit gaano pa nila pinagtakpan, makukuha rin natin ang hustisya. Sige, ikaw na bahala dyan. Mauna na ako. Ma, huwag ka mag-alala. Gagawin ko lahat para makamit ang hustisya. Kapag may progress, kagad mo akong i-update. Nandito ka. Talagang hinintay kita rito. Kuya, si Tita Leo, nakabalik na sa bansa. Nakita niyo na ba si Linshi? Bakit mo tinatanong? Anong kinalaman mo doon? Alam mo namang, gusto ni Tita noon pa na tayo magkatuluyan. Mas bagay ako sa'yo. Walang bagay-bagay pagdating sa totoong nararamdaman. Kung wala ka nang iba sasabihin, umalis ka na. Ayoko magkaroon ng maling akala si Linshi. Ano nangyari? Oh, parang napili yata ako. Dalhin kita sa ospital.
nandito ka na. Natagal mo umuwi. Nag-overtime ako sa work. Minaantok ka. Muna ka na matulog. Sabi ko naman sa'yo dati, huwag mo masyadong alalahanin ng kumpanya. Hindi ito tungkol sa current company. Plano kong magtayo ng bago. Next time, pag ginabi ako, muna ka na matulog. Okay. Oo nga pala. Yung nanay mo, ini-invite ako sa isang party. Gusto mo bang samahan mo ako? Kasama ko naman si Pepe sa labas ng bahay. Relax ka lang. Nasa bahay mo naman ako. May kakain ba sa akin dun? Ay, sige na, magtrabaho ka na. Grabe, dati para kayong tubig at apoy. Ngayon close na kayo. Bakit? May problema ka? Wala ho, hindi ako nagrereklamo. Pero kung iisipin mo, ang bilis din makuha ng Gu family yung lumang bahay nila. Hindi mo akalain na galing sila sa bankruptcy. Kanila talaga yun dati pa. Anong mahirap sa pagbawi? Teka lang ha, parang ang dali lang. Bahay yun o, ang laki ng bilyon ng halaga. Na-auction pa nga yun dati. Kung wala kang pera o connection, paano basta-basta mababawi? Para sa akin, mukhang hindi talaga bankrupt ang Gu family. Baka fake lang yun. Posible yun. Kung peke yun. Paano siya papayag na ako ang gumastos sa kanya? Oo nga naman. Huwag ka mag-alala, aalamin ko yan. Yung buntot mo, lalabas at lalabas yan. Ay nako, unahin muna nating pinaghahanap tungkol sa pabango. Oo na, hinahanap ko na. Miss Lynn, medyo mamaya pa po magsisimula ang handaan. May bisita si Madam. Sinabi niyang pagdating ninyo ay ihatid ka raw po kayo sa kanya. Po tayo. Nandito ni si Xiaoxi. Andito si Xiaoxi. Kaibigan ko itong matalik. Pauwi lang niya mula abroad. Ngayon lang din siya dumating. Hindi ko siya sinadya dito Okay lang po. Ang tagal nating di nagkita. Tita Shu, anak na anak ka talaga ng nanay mo. Pareho kayo maganda. Pero hindi lagi mabuting bagay yan. Narinig ko, ikaw daw at si Guyo, kayo na raw. Itong party na to ni Shuyan ngayon. Kung tutuusin, parang engagement na daw para sa dalawa. Isipan ko lang bigla. Pero syempre, nasa mga bata pa rin ang desisyon sa huli. Kasalanan ko rin naman noon. Mali ang akala ko kay Ayo. Pinilit ko siyang ipareha sa iba. Tayong mga ina, lahat naman gusto nating pinakamabuti sa anak, di ba? Tama po kayo. Lahat ng magulang ganyan. Pwede ba makausap pa kita? Huwag ka mag-alala. Walang to sa pamilya. Tita Shu, sa tingin ko po, wala naman po tayong dapat pag-usapan. Palagay ko, baka interesado kasi isasagot ko. Tungkol sa nangyari 7 taon na nakalipas. Sa pagkamatay ng nanay ko, may alam ka ba talaga? Tagal mo na ngang pinaghihinalaan. Mukhang tama ang hinala ko. Pagkamatay nina hindi aksidente. Yung aksidente niyon, may ibang may pakana. Bukod pa kay Lin Zhengguo, sino pa nga ba? Kung galit na galit ka sa kanya, hindi ba dapat ako magalit? Oo naman. Dahil sa sarili niyang kapritsyo, nasira ang buhay ng 2 babae. Pero wala akong ebidensya. Paano kung sabihin kong meron ako? Ha! Binigay mo sa akin ang ebidensya! Pero kapalit nun, anong kailangan kong ibigay? Talino kang ang bata. Si Ling Zhongguo, sinaktan niya ako. Pero si Xingye, wala siyang kasalanan. Ilang taon na akong tatrabaho sa labas. Kahit na ayokong bumalik sa Lin family. Sa totoo lang, napabayaan ko na rin siya. Kung may gusto kong sabihin, diretsahin mo na. O sige, hindi na akong paligoy-ligoy pa. Ang gusto ko lang, ibalik mo si Guyo kay Xingye. Hindi siya gamit na pwede ibalik. At hindi rin siya gusto ni Xingye. Pero si Xingye gusto siya. Bilang nanay niya, hindi ko man siya tulungan noon. Pero ngayon, kahit paano, susubukan ko para sa kanya. Alam ko naman, na baka hindi mo agad maibigay ang sagot. Ayos lang, pag-isipan mo muna. Aalis na ako.
Tungkol kay Shuyan, pakisabi nilang sa kanya. Alam mo, minsan, naiinggit din ako kay Ling Xingye. Hindi mo kailangang mainggit sa kanya. Pagmamahal sa'yo ni Shi Yuan, hindi kayang pantayan. Kahit kailan. Shishi, ayos ka lang ba? Ano sinabi sa'yo ng babaeng yan? Shishi, nandito ka na pala. Talio, tukol dun sa engagement, pwede po bang huwag na muna? Medyo masama kasi pakiramdam ko ngayon. Uwi na lang po muna ako. Ganun ba? Ay, sige na nga. Kung masama pakiramdam mo, umuwi ka muna at magpahinga. Shishi, may nangyari. Ano yun? Ang daming post na bigla na lang lumabas sa online. Tungkol sa iyo nung high school na nambugbog at binuli mo ng mga klase mo. Tapos, pati yung tungkol sa nanay mo noon. Trending na rin sa hot search. Mas mabuting ako na mismo tumingin. Ang dami mong bad press, anak sa labas na panay chismis. Kahit gusto ka ni Guyo, hindi ka nitatanggapin ng pamilya ko. Lindsay, hintayin mo na masira ang pangalan mo sa lahat. Ma, anong ginagawa mo? Ikaw bang may gawa? Bihira kang magpakita, tapos yan lang sadya mo? Oo, ako may gawa. Ano ngayon? Walang hiya. Paano malaman ng pamilya ko? Ano lang iisipin nila? Bankrupt na rin naman ang pamilya ko. Ano pang malalaman nila? Ay nako. Talaga bang iniisip mo na gano'n na kasimple ang pamilya ko? Sinasabi mo peke ang balitang bankrupt? Ano pa nga ba? Pagka-uwi pa lang sina si Shuwan, yung lumang bahay na worth billion na bawi nila agad, gamitin mo ang utak mo. Sabi nila bankrupt na raw sila, pero kaya pa rin nilang gawin yun. At saka, yung research project ng Lin Group, yung lupa na ginapit nila noon, milyones ang worth nun, siguradong worth billion. Pero bakit 20 million lang ang binayad? Simple lang. Dahil kay Guyo yun. At least hindi ka ganun katanga. Plano ko noon, kung mapapangasawa mo si Guyo, kahit pa maghiwalay kami ng tatay mo, wala kang magiging problema. Hindi ko inaasahan na si Li Xian biglang sasali sa eksena. Pero ikaw, ginamit mo pa yung ganyang kadesperado mo. Paano kang gagana? Paano naman ako? Ma, tulungan mo naman ako. Mahal na mahal ko talaga si Guyo. Gusto ko siya mapangasawa. Tulungan kita. Pero kung ano man ang kalabasan, hindi ko na pananagutan. Xingye, hindi lalaki ang buhay. Ang gusto ko sa'yo, matutong tumayo sa sarili. Naiintindihan mo? Ma, totoo bang makikipaghiwalay ka talaga kay Dad? Oo, tuluyan na. Ako na ang bahala sa issue namin. Wala ka nang ibang gagawin pa. Ayusin mo lang ang trabaho mo. Lindsay, kasalanan mo na to! Ikaw at ang nanay mo sinira niyo ang buhay ko! Yung nangyari kanina, alam ko na lahat. Ako na ang bahala. Huwag ka na mag-alala. Sabihin mo nga, ano ba kasalanan namin? Kabit daw? Anak sa labas daw? Pero may nagtanong ba sa amin kung gusto ba namin ng ganito? Hindi naman kasalanan ninyo. Pero patay na ang mama ko. Pinag-uusapan pa rin siya ng masama ako. Sisi, may masama. May nanggugulo raw sa puntad ng mama mo.
Sisi! Sisi! Assistant Lee, sundin mo na ako niyan. Pasensya na po kayo, Miss Lin. Hindi namin nakala may magugulo pa roon eh. Pinalis na po namin siya kaagad, pero ang putot po ng mama ninyo. Patawan po. Patawan po. Bilisan mo. Yung trending, ayos na ba? Opo, natanggal na po lahat yun. Bilis pa si Inasa. Bukod sa atin, parang may iba pa rin kumikilos. Baka galing sa Su Group. Si Su Meifeng? Anong ginagawa niya? Hindi pa sigurado. Pero sa pagkakalam natin, file siya ng kasa sa korte. Makikipag-divorce siya kay Lin Jianguo. Kumito ka. Ito. Jianguo! Nasaan siya? Nasaan yung taong yun? Sensei! Sensei! Kuya, pasensya na. Isya sa trending topic. Pababa na yung ingay nun. Yung sa sementeryo, paabot na rin ako ng mensahe. Simula kayo. Hindi na uli papayagan yung mga walang ugnayan na manggulo at mag-vandalize. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. Anong meron? Wala naman. Napapagod lang ako. Sige, kakargahin kita. Anong sinusulat mo? Bakit ka nandito? Wala lang, dumala ako para silibin ka. Tapos, may gusto rin sana ako sabihin. Anong sinusulat mo? Patingin nga.
Magbubukas ka ng kumpanya? Hindi ako, si Goyo. Gusto ko siyang tulungan. Para may ambag ako. May lagnat ka ba? Gumastos ka sa lalaki? Malalaso ang buhay mo. Yung dati binigyan mo siya pero pinatawad na kita. Pero ito lahat ng ari-arian mo ibibigay mo lang sa kanya. Ako ang may utang sa kanya. Paano kung sabihin ko sa'yo na si Goyo hindi niya talaga kailangan to? Kahit papaano, wala na akong dapat konsensya. Ano? Pefe, pwede ba akong tumira muna sa inyo sandali? Tara na, kahit gaano pa gusto tumira. Tulungan mo muna ako mag-impake ng inang gamit. Ako naman ay mapupuntahan lang sandali. Plano na to, sobrang detalyado. Magagamit ko to sa pagtayo ng kumpanya.